Welcome back mga kaubayan dito sa aking YouTube channel. Ngayon ay summer na dito sa South Korea, mainit na. At ang video natin ngayon ay tungkol sa ibang kababayan natin na gusto magpa-shoutout at may mga katanungan sila na try nating sagutin. Unahin natin to si Rayman TV. Sir, tanong ko lang po, sana mapansin nyo, bihira po bang masilik ng employer kapag nagkamali ka sa hang rings? Hang ring, ibig sabihin nito ni kabayan ay dun sa skill test. Doon sa hang rings, may nilalagay sa parang mga sanga-sanga ng nilalagay doon kasi may mga kawang doon kung alin kung gaano kalaki yung rings na ilalagay mo doon lang dapat kasi pag doon mo nilagay sa maliit, halimbawa malaki yung rings, ganyan kalaki tapos nilagay mo doon sa ring sa kawang ay na maliit mali yun. Yun sa hanging rings sila sabi ni kabayan. Kahit hindi mo sinasadya na mahulog ang yung bakal. Bakal yung hanging rings mga kabayan. Pagdambot ko kasi sa isa, nasagi ko yung katabi at nahulog ito. Yun, parang natataranta na si kabayan. Ito yung payo ko sa inyo, basta mag-skill test na kayo, ay kailangan ay ano lang. Kumbaga, huwag kayong kabahan, relax lang kayo para hindi kayo mataranta, no? Siyempre, di natin minsan maiiwasan niya kasi pag first time natin sa skill test, lalo pat magandang Koreana yung proctor, baka mataranta talaga kayo, no? Nasagi ko yung katabi at nahulog ito kaya nababahala ako, sir. Baka siguro hindi pa ako masili kasi yun yung iniisip ko na dahilan, sir. Pangalawa, sir, yung job description na pinili ko ay motor vehicle. Kaya mas lalo akong namabahala dahil na din sa tariff na ginagawa ng President ng US. Doon sa tariff, mga kabayan, walang kinalaman ito sa pagsilik ng walang kinalaman ito sa pagsilik ng EPS factory worker na manggagaling sa Pilipinas. Nakita niyo naman, kada linggo, may mga EPS factory worker na galing sa Pilipinas na dinedeploy dito sa South Korea nung nakaraan ay 130. Kaya huwag kayong mabahala dyan. Tapos ito naman sabi niya ay tungkol sa nababahala daw siya na hindi masilik sa dahilan na nagkaroon siya ng aberya sa skill test, nataranta siya, may nasagi. Ito mga kabayan, tingnan nyo dyan, makikita nyo dyan, yan yung application nyo dito sa South Korea. Nakalagay din yung pangalan ninyo, kung di ako nagkakamali, pangalan, yung edad, yung height, tapos yung score nyo sa skill test at sa EPS topic exam. Makikita, yan yung makikita ng employer ninyo kapag sila ay pipili ng tao. At walang nakalagay dyan kung kayo ay nagkamali sa skill test or exam. Ang makikita lang dyan ay score sa skill test. Kung di ako nagkamali, basta tingnan nyo dyan. Wala dyang makikita kung kayo ay arugante or nagkamali. Basta wag kang mag-alala kabayan, hindi nakikita yung pagkakamali dyan. At inuulit ko sa inyo mga kabayan, doon sa mga naghihintay ng employer, ay inuulit ko na naman na ang mga employer dito sa South Korea ay hindi pare-pareho ng gusto. Yung iba tumitingin sa edad, tumitingin sa height, tumitingin sa score sa... Pero hindi na malaking bagay yung score sa exam at sa skill test. Maraming ang nakakaalis, nauna pang nakaalis yung mabababa yung score, yung mga pasang-awa sa APS topic exam, yung iba ay mas nauna pang nakakaalis. Kaya hindi yan tinitingnan ng employer, yung score nyo sa APS topic exam at score nyo sa skill test. Basta nakadepende sa employer kung ano yung gusto nila, kung gusto niya yung bata, kung gusto niya yung 30 plus na ang edad, ayun. Basta yung ibang employer dito ay hindi na tumitingin sa information ninyo at picture lang ang tinitingnan. Baka mabahala kabayan at may pag-asa kang magka-employer. At pangalawa ay si Real Ochoa. Tama lang nagawa mo na content kabayan para malibang ka pag-up mo. Ito talaga yung libangan ko kabayan kapag day ko dito sa South Korea. Kasi na-imagine ko pag ako nandyan, sa lagay mo, parang ang lungkot. Kasi nga naman, mag-isa lang ako sa kwarto. Pero sana yan lang yung mga kabayan. Sa una lang talaga yan.
Pero pag tumagal ng tumagal, masasanay ka rin. Tanong ko din kabayan, gaano katagal bago ka na-hire ng employer after mo makapasa sa APS topic exam? 1 year and 3 months mga kabayan. Simula nang nagka-approval ako, simula nang pumasa ako sa APS topic exam at nagkaroon ako ng approval, ay 1 year and 3 months ako bago na-select ng employer. At kung susumahin natin, halos inabot ako ng 2 years simula sa pag-aaral ng Korean language hanggang makatapak dito sa South Korea. Inabot ng 2 years. Pero hindi pare-pareho mga kabayan. Kung kayo ay mabilis ma-select, siyempre mabilis kayong makakarating dito sa South Korea. Pag inabot ka ba ng 39 years old while waiting sa employer, pwede pa ba yun? Pa-shoutout na din next video kabayan. Shoutout sa kabayan. Okay lang kabayan, basta kayo ay may active approval, waiting kayo ng employer, kahit ang edad ninyo ay 39 o 40 years old, may pag-asa kayong masilik ng employer. Tapos sunod, Christian Garcia. Pa-shoutout Kuya Pinong, nag 1 JMC last selection, fighting lang Fighting lang kabayan. At kapag merong mga JMC na yan, siyempre, napapasali na kayo sa pamimilian pagkaganyan. At malapit-lapit na yan kabayan, good luck. At sunod ay si Richard Maravillas. Matagal ko na rin yung subscribers to, si Richard Maravillas. Kuya Pinong palaki shoutout po next video. Hindi kasi ako na-select this massive at 0 GMC pa rin. Tapos may expired na July. Ayun lang kabayan ang magawa natin, maghintay at marami pang darating na massive selection. 3 massive selection pa ang dadating ngayong taon, kaya magtiyaga ka lang sa paghihintay. At kapag na-expired na, tamang-tama ito, may expired yung 1 year approval mo sa paghihintay ng employer, ay July, mag-renew ka ng July, tapos ang susunod na massive selection naman ay August, sakto lang yan kabayan. Baka 1 month may approval ka na ulit, at yun, sakto yan. Ang susunod ay si Jeff Rocks TV. Maliit chance namin load, 3 massive selection na lang. Natuwa na sana ako, nagka-magician na ako bigla. Nawala at naging JMC1 na lang. Sana sa next magustuhan na ng employer, kakaunti na lang chance pero lalaban pa din. Pa-shoutout Lods, next video. Ganun talaga mga kabayan. Napasama yung application mo, yung pangalan mo sa pinamilian. Ang ano nga lang ay hindi ka pinili ng employer at iba yung pinili. Pero maganda na yan, nalalapit na yan ganyan. Tapos yung isa pang tanong ng kababayan natin na kung magkano daw yung magagastos sa pag-apply dito sa South Korea, simula pag-aaral ng Korean language. Sa akin nung kasi, nagastos ko no simula pag-aaral ng Korean language ay nasa 60K, 60,000 pesos hanggang makarating dito sa South Korea. Pero, mga kabayan, alam nyo naman, tumaas ng pamasahe ngayon, tumaas na, marami nang tumaas. Simula 2017 kasi nung first entry ko dito sa South Korea, 60K yung nagastos ko, 2017 pa yon. Ngayon ay 2026 na, halos 10 years na, kaya may pagkakaiba na. Kumbaga, kung sa sitwasyon ko noon, kung gumastos ako ng 60K, siguro ngayon, kung mangyari sa akin, halimbawa, na ngayon pa lang ako aalis, 2026, siguro papalo na siya ng mga 70 or 80K hanggang makarating dito sa South Korea. At nakadepende pa yan mga kabayan sa layo ng lugar ninyo sa Maynila. Kasi alam nyo naman, halos lahat ng requirements ay kinukuha sa Maynila. Medical, NBI, at yung mga COTB pang ginagawa. Pero ang alam ko naman ay pwede naman sa mga probinsya kumuha ng tawag dito ng birth certificate or NBI. Yung medical kasi malayo mga kabayan. Lalo pag mag-ayos na kayo ng requirements niyo, pag malapit na kayong umalis. Kaya lang naman lumalaki ang gastos mga kabayan sa pag-apply dito sa South Korea. Ang pinakamahal talaga mga kabayan ay ang plane ticket. Halos umaabot na siya ng 25 to 30K. One way lang papunta dito sa South Korea. At sagot nyo, kayo mismo ang magbabayad ng plane ticket. Hindi yan sagot ng employer. Yun yung pinakamalaki. Kaya kapag aalis na kayo, saka lang kayo gagastos ng malaki. At saka yung budget nyo dito sa South Korea, kailangan kasi may 10,000 pesos kayo na budget kapag pupunta kayo dito sa South Korea para sa pagkain. Kasi alam nyo kung bakit,
isang buwan pa bago kayo sumweldo. Kaya kailangan ay may budget kayo na 10,000 pesos pagdating dito. Ayun. Siguro yung malalayong halimbawa nasa Mindanao o Bicol, Visayas, kung kayo ay mag-aasikaso na o nag-a-apply dito sa South Korea, alam niyo naman, minsan sasakay pa kayo ng eroplano, mahal din ng bayad sa eroplano. At ayun, siyempre uupa pa kayo ng uupa pa kayo ng matitirahan sa Maynila, malapit sa DMW Ortigas. Kaya doon sa iba na mga halimbawa parting malalayo, probinsya na nasa Bicol, Bisaya o Mindanao, maaari kayong makagastos ng kulang-kulang 100K. Mga 90 o 100K pesos sa pera natin kung kayo ay malayo sa Maynila. Kasi ako naman kasi, kaya 60K lang yung nagastos ko dati noon, kasi nga ako'y nasa Cavite. Malapit lang mga kabayan, 1 oras lang na biyahe, nasa DMW na ako, or halimbawa magpapamedical sa Maynila, ayun, malapit lang. Cavite lang kasi ako, kaya ganun lang yung nagastos ko.